is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. Nako, And I heard pneumonia yan. from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Breaking news, critical daw ho ang lagay nitong si dating Senate President Juan Ponce Enrile ngayong mga panahon na to. Tumayo kasi itong si Senator Jinggoy Estrada para mag-alay ng panalangin dito kay Enrile dyan sa Senado. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Ito ho, matindi ho ito, si Ombudsman Presscon. Meron hong pa-presscon ngayon itong si Boying Remulla at kanyang ESSin siguro yung warrant of arrest laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At syempre kahit paano dapat sundutan ho niya yan ng issue nitong si Zaldico. Unahin ho natin ang ating talakayan dito kay Senator Jinggoy Estrada. Yung Before we continue, Majority Leader, the Senator Jinggoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I have just received a very, very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. nako, And I heard pneumonia yan. from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. And I hope all of us here present can have a short prayer to be led by Senator Joel Villanueva, if it's possible. Yan. Panalangin ho, dapat panalangin Senator talaga Joel si Villanueva is recognized. Juan Ponce Enrile. May we ask everyone to rise and give a moment of silence. Yan ho kasi sakit na pneumonia, sakit ho yan ng mga matatanda. Nahihirapan ho silang makarecover pagka dinapuan ho sila pagka medyo matanda na. Talagang hirap na ho talaga yung recovery pagka ganyan yung sakit na matanda. Kadalasan pagka matanda, ganyan ho yung kinakagurgur ho nila sa totoo lang. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, kami pong lahat ay lumalapit, naninikluhod sa iyo, humihingi ng tawad sa anumang kasalanan na aming nagawa sa isip, sa salita o sa gawa. Sa mga oras po na ito, amin pong idinadalangin at idinudulog sa iyo ang buhay ng isang aming colleague, mentor, Senate President, kamanggagawa, tagapaglingkod, naninilbihan para sa aming mga kababayan, Senator Juan Ponce Enrile. Ikaw, O Diyos, ang may hawak ng kanyang buhay. Ikaw ang nagbigay ng kanyang buhay. Ikaw ang nag-inspire at humawak ng kanyang buhay para marating niya kung anuman ang kanyang narating sa mga oras na ito. Hinihiling po namin ang iyong paggabay, ang iyong direksyon, ang iyong paghipo at pagbibigay ng kagalingan sa bawat kalamnan, sa bawat suluk-sulukan ng kanyang buong katawan. Hawakan mo po ito at hinihiling namin ang iyong intervention sa kanyang buhay. Tulungan mo rin po ang kanyang mga pamilya at mahal sa buhay at tunay, O Diyos, na ang tanging dakilang plano at ang iyong ninanais sa kanyang buhay ay mangyari. Kami pong lahat ay nagkakaisa at patuloy na inilalapit sa iyo ang buhay ng aming minamahal na Manong Johnny Ponce Enrile. Sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat at kiniklaim namin, O Diyos, na ikaw ay patuloy na maluluwalhati at mapaparangalan sa buhay ng aming minamahal na Juan Ponce Enrile. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. Majority Leader. Yes, Mr. President. Next. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Boying Remulla. Yung From all appearances, it looks like
there is already one for resolution in the Office of the Ombudsman. And with the DOJ, I would say that it would be submitted for resolution very soon also. And once resolved, of course, it means ang ibig sabihin yan, ay pwede na isampa sa korte Yan. pagkatapos nito. Kasi nag-imbestiga na ang kagawaran ng katarungan at ang Office ng Ombudsman. Dito sa Office ng Ombudsman, sa aming tingin, mauunang maipa-file ang kaso ni Elizaldico at yung ibang mga Ayos. opisyal ng DPWH. Ano ho yan mga kababayan? Pampalubag loob ba? Di ba? Kaya kailangan si Zaldico kasi wala naman siya sa Pilipinas eh. Pero yung mga kasama nitong si Zaldico, kagaya nitong si Stella Kimbo, na pwede rin naman kasuhan yan. Di ba? Tauhan yan nitong si Zaldico, bakit hindi yan makasukasuhan? Bakit hindi man lamang mapatawag diyan sa ICI, di ba? Ba't lagi na lang yung mga si Jinggoy Estrada, yang si Joel Villanueva, si Escudero, yan yung mga maiinit na pangalan eh. Pero ang talaga ika nga nakialam sa budget o katulong nitong si Zaldico, yung si Kimbo at saka yung si Grace po. Sa Region 4B at SunWest, yung mga bumubuo ng kumpanya ng SunWest. Marami pa akong pumapasok na impormasyon, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng ating opisina at gayon din ay tuloy-tuloy ang trabaho ng Department of Justice tungkol sa pag-iimbestiga ng mga kaso ukol sa flood control. Bukod dyan sa iba pang mga kinakailangang harapin na mga issue tungkol sa corruption dito sa public works projects. Yun ang aming update tungkol dito. Meron kami ditong nandito yung aming matrix. At 10 yun nandito ngayon at may 5 pa sa Department of Justice na tinatapos pa nila ang preliminary investigation. Okay. Any questions? Tanong. Do you have any questions? Sir, so kailan po ito expected mapafile ulit, sir? Itong SunWest cases, yung panel na ngayon ang nag-evaluate kung kailan nila, kung ano ang kanilang tingin, kung gusto nila isampayan sa korte. At ito ay sa Sandigan Bayan, ipa-file ng ating PI panel through the Office of the Special Prosecutor. Sir, clarify na po yung sa DOJ, ito pa rin po yung sa Bulacan po, sir? Sa Bulacan, yung nasa DOJ, kaya hindi na namin inulit ang investigasyon dito dahil dumaan na yan sa pagsisiyasat, sa fact-finding ng DOJ, nagkaroon na ng case build-up, kaya ngayon nag-preliminary investigation na at tuloy-tuloy yun, at malamang ay malapit na madesisyonan ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong ito. Sir, clarification lang. You said kasi itong SunWest, ang most probably mauna. Baka dito sa Office of the Ombudsman, baka mauuna yan kasi submitted for resolution na ang kasong ito. So, Nako. kasi you said they're evaluating kung isasampa sa Sandigan Leyte. Yes, sa Sandigan na to. Kasi meron ng, ang chargeable dito kasi isang congressman, ang kasama dito sa kasong ito. Kaya jurisdiction na ng Sandigan yan. So we're filing. Salary grade 31. We don't know lang kung kailan po ito file, but we are filing. Tingin ko, kung dito linggong to, baka next week, mga ma-file na yan. Siyempre, yung resolution nga, kailangan lumabas muna para malinaw ang information na ipa-file. This is Congressman Zaldico. And SunWest, yung contractor, at yung ibang opisyal ng DPWH sa Region 4B. Sir, sorry, over what project po ito ulit? Flood control dito sa Mindoro Oriental. Yung mga flood control niya diyan sa diyan sa Ilocos Norte, nasilip na ba yan na Ombudsman Boying Remulla? Oriental. Oriental to, no? Miko? Yes, sir. Oo. Oriental, Mindoro. Oriental, Mindoro. Oriental. Paano yun po? Paano yun, sir? Sorry naman. Sen. Sir, wala pa kasi si Zaldico. Hmm. And he's
in absentia. Kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik, at ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila, kaya fair solution na yan. Sir, this time ba, since posible na makasuhan sa Saldi ko, dito na ba sisimulan yung pag-cancel sa passport niya? Malamang, dyan na magsisimula ang pag-cancel ng passport. Kasi pag naisampay na sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansela ang passport. Sir, what case po ito against Saldi po? Ano to? Anomalya sa flood control project. Ano pong Yeah. kaso exactly? Malversation. Ano kasi, ang kasi hindi namin masyadong pinapaboran na gamitin kasi yung mga naging desisyon ng Korte Suprema sa plunder, pahirap para ma-i-apply natin sa mga kaso. Kaya kailangan siguro ng legal reform, baka kailangan amendahan ang batas natin sa plunder para mas madali itong masampa at ma-prove sa Korte. Kasi nga, sa ngayon, sa dinami-dami ng kasong final sa plunder, ay halos isa lang yata ang na-convict dyan sa plunder. Nako. Sa dinami-dami. So if it's SunWest po, we're talking about the other construction, other employees within the construction company. Does it involve his brother? O, kasama yan. Kasama lahat ng opisyal ng SunWest kasama dyan. Yung ibang mga kaso natin kasi, meron dito St. Timothy Construction, meron kaso tayo against Henry Alcantara ng Bulacan, at itong sa Wawa Builders, meron tayo ibang kaso na yung kila Bryce Hernandez, at sari-sari pa to na meron tayo sa La Union na undergoing PI, sa Davao Occidental, at sa Davao Occidental, marami sa Bulacan pa rin. Ang lumalabas dyan, halos 10 kaso na ang nabubuo para sa Bulacan, First District, at yung iba, samut-saring mga lugar kung saan naikalap na yung mga dokumentong kinakailangan para mapatunayan ang kaso pag ito'y katapos ito isang pa sa Sandigan Bayan o kaya sa Regional Trial Court. Ombudsman, kapag nasampanan ng kaso si Teves, yung parang ba nang gagawin ng pamahalaan para si Zaki, yung parang ba para mapabalik sa Ito naman si Kuya, hindi niya alam yung script. Sa likod ko tayo, tapos na tayo dyan kay Teves. Pilipinas. Yung parehas na parang na ginawa natin para mapapauwi si Teves. Iba yung kay Teves Ibang nangyari dito kay Teves. Walang extradition treaty. Ang ginamit namin dyan, ako pa sekretaryo ng DOJ, immigration issue ang ginamit namin. Kasi nung kansilado na yung passport, idiniin namin sa Timor-Leste na dapat ibalik na sa atin si Teves kasi undocumented alien yan. Kansilado na ang passport, undocumented na nga siya at meron siyang kasalanan na gawa sa ating bansa. Yan. At hindi makakabuti sa kanila na itago nila si Teves noong panahon na yun. What's your strongest evidence, Congressman, against Zaldi? Na sila ang pumirma ng kontrata, sila ang nag-carry out ng kontrata. Kasi ang lumalabas dito, parang hindi masyadong tinapos, pero nasigil na lahat ng sisingilin. Kahit na hindi pa tapos ang project at tila substandard pa. Hindi siya sumusunod sa dapat na maging standard ng isang proyekto dito sa flood control. Pero Ombudsman, he was saying, particularly dun sa Nauhan, in Mindoro, Zaldi was saying, parang hindi na siya, di ba nag-digest na siya from... Hindi, meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanila pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madaling magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta, o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Naku, kinakabahan na tong si Dong Gonzales. Kinakabahan na rin tong si JJ Suarez. Yan si Delipe. Kinakabahan na sila dito kay Boying. Tatablahin na kayo nito, mga brad.
Kaya ito, yung sinasabi yung pagkakaiba sa nangyari sa Timor-Leste, ibang-iba to. Kasi ang ibang unang-una hindi nito ASEAN. Ako hahanapin natin siya sa Europa na. At kung di sa Europa, sa ibang bansa, kung saan niya gusto magtago. Kasi sa patakbo ng lahat, mukhang gusto niya lang magtago. At kasi kung talagang wala siyang kasalanan, hindi humarap siya. At Sa tingin ko, meron ng passport holder na tong si Zaldico. Hindi na siya basta-basta pwedeng pauwiin. Sa tingin natin mga kababayan, sa tingin natin hindi na siya pwedeng pauwiin. Kasi sinabi yung kanyang abogado, ngunit yan ay ibang usapan. At yan ay dadalhin namin sa IBP para pag-usapan. IBP at sa Korte Suprema. Sir, any update dun din sa sinabi niyo po last Saturday, yung regarding kay Senator Batoy? Hindi ko na pwedeng anihin yan, nasa executive function na yan. I did that as a function of my being a journalist also for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Oh. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. Nako, meron ho talaga. Meron, sa tingin natin meron. Bida-bilda lang tong si Boying Remulla. Meron ba o wala? Dalawang bagay lang yan. Sinungaling kang ICC o sinungaling ka? Diba? Sabagay, pare-pares lang kayo ng mga yan. Ang advice ko lang kay Senator Bato de la Rosa, paghandaan nyo na ho yung napipintong pagsuko sa inyo, sigurado nitong administrasyon na to. Pero sa tingin mo natin mga kababayan, di na nila makayang ulitin yung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, no, confirm niya. No. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Sir, have you talked to DOJ? Kasi iba yung sinabi nila Wala pa sila Wala. Nauna ako sa kanila Kasi siya ang kontak ng ICC dito sa Pilipinas Sa kanya sila nakikipagtulungan siguro kaya siya ang pinakaunang nakakuha ng kopya dyan sa di umanong warrant na yan ni Senator Bato de la Rosa. Sir, balik lang po ako kay Zaldico. Kapag umakyat po ito sa Sandigan Bayan, may mga strategy na po tayo paano po maibabalik yung pera sa pamahalaan? Siyempre, marami na kaming ginagawang hakbang para dito. Pero saka natin pag-usapan basta marami tayong nais gawin na hakbang upang ma-recover ang pera na nakulimbat sa ating ingat-yaman. Sir, still on Zaldico, correct po ba? Out sa picture yung extradition para mapapauwi siya? Hindi, pwede yan. Pwede rin. Extradition is a process that we can use. Ano naman yan Ako, naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino ang nakiusap, malamang makinig sila kasi maraming Pilipino talagang nakaikot na at kilalang kilala ng buong mundo. Kaya malaking bagay na yun nga, nagpapakita nga ng mga litrato niya, nanggagaling nga sa mga Pilipino sa abroad, di ba? Yung nakakakita sa kanya. Sir, last question. Sir, yun lang pong binanggit ng lawyer ni Zaldico last week. He said that the ombudsman may have already prejudged the case. Hence, they will... I am not a judge. We are not judges here. We are here to investigate graft and corruption. And it is something that we have to do for the country. It is something that was given to us as a matter of law, as our responsibility. Wow. Kaya prejudging is the wrong term. Because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusig. Kami po ang tigahabol ng mga gumawa ng kabalstugan. At unahin mo na yung sa Malacanang, Brad. Ay, paano nga pala hahabulin? Siya nagtalaga sa'yo dyan. Winalang niya ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito. Kong, Zaldico ang una, sino pong susunod? Kong. Marami pa yan. At marami pa. At
May mga pinag-aaralan kaming papeles sa taas kanina. At mukhang mabigat-bigat talaga ang kalalabasan. Sa mga susunod na araw, may mga lalabas pa impormasyon na babantayan na lang ng taong bayan. Sapagkat hindi naman kami nagpapahinga. Ito'y tuloy-tuloy namin trabaho. Kahit Sabado o Linggo, nakikipag-usap kami para matapos lang ang mga trabahong binigay sa amin dito sa opisina ito. Ombudsman, nakikipagtulungan na raw po si Comelec Chair sa inyong office regarding po sa cases of incumbent officials na naka-receive po ng mga donations. Pwede niyo po ba may pinakabi sa amin kung meron na po ba, kung sino po yung... Nabalitaan ko may transmittal na sa amin, kaya lang hindi ko alam kung natanggap na o kaya ito'y routed na papunta sa opisina ko. Pero siyempre kakilala ko si George Garcia, kababayan ko yan sa Cavite. Kababayan ko. Sir, sabi ng Ombudsman ng details. You said 4B, DPWH 4B, so that's the district engineer. Kasama yan. District engineer. Mga opisyal niyan, yung mga nagbigay ng mga certification, tapos yung mga opisyal na Sunwest, at marami pa ibang kasama dyan. May tansya na ba kayo, Ombudsman, kung ilan yung first filing, ilan yung makakasuhan? Siguro abot ng mga mahigit 10. Mahigit 10 yan. Sir, nag-request din daw po yung opisina nyo ng SOSE ng mga certain candidates po. Meron po bang findings na? Hindi, wala pa. Hindi pa namin maramang yung ating fact-finding nagre-request na at nagsasapinan na rin ang mga records sa iba't ibang opisina. Sir, sorry, makabon na lang. You mentioned last week na si dating House Speaker, ang possible case is gross and excusable negligence. It means ba, sir, lusot na siya sa ibang mga kaso? May pinag-aaralan pa namin hanggang conspiracy, hindi namin binibitawan yan. Ayan ang sinasabi namin na pwede na ibintang sa ngayon pa lang. Pinag-aaralan na yan kung anong legal theory. Pero hindi pa pinag-aaralan natin anggulo ng conspiracy, anggulo ng malversation, anggulo ng plunder. Hindi naman ito pwedeng ibitawan mo lang kagad ng salita. Pero sasabihin ko, pinag-aaralan namin yan. Pero sa ngayon, yung pa lang ang lumalabas na tila pwedeng ibintang sa kanyang pagkatao, sa kanyang opisina ng panahon na yon. At tuloy-tuloy ang pag-aaral po ng opisina ng Ombudsman tungkol dito. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video na yan. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Palin natin Pilipinas.